Sino ka? Mabilis na nahawakan ni Travis sa mga braso ni Shane nang mahuli niya itong naroon sa kwarto ng kanyang ina na tila ba'y may hinahanap. Sinalubong naman ni Shane ang mga tingin na iyon ni Travis sa kanya. Hindi na mahalaga kung sino ako. Narito lang ako para magsilbi si Presidente. May diing sabi na Shane kay Travis, ngunit damang pa rin niya ang gigil na iyon ng lalaki. Take off your mask, utos niya. Desperado na itong si Travis na makilala talaga kung sino ang babae. Pero nanindigan si Shane para na rin sa tunay na misyon niya. Sir, hindi po maaari. Dahil kasama ho ito sa trabaho ko. At sa ginagawa ninyong pamimilit, you're invading my privacy. Invading your privacy? Or invading our privacy? Kung wala kang masamang motibo sa pamilya namin, then what are you doing here? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ni Mommy? Are you searching for something? Makahulugang sabi ng lalaki. Napangisi naman si Shane tsaka nagsalubong ang mga kilay. Pinagbibintangan niyo po ba ako? Tanong ni Shane. Eto, kinuha ko lang ang gamot na pinapakuha ni Mr. President. Sumunod lang ako. Siguro naman ay matatahimik ang kayo ngayon. Okay, for now you're safe. Pero ipinapangako ko, one of these days, makikilala rin kita. May diing sabi ni Travis sa babae, tsaka siya na rin unang umalis sa kinaroroonan nilang dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Maliit man ang kanilang pamilya, may tuturing naman na simple at masaya ang pamilya ni na Shane Ramirez. Solong anak lamang si Shane ni na Roberto at Guada. Isang secret agent ang kanyang ama at nagtatrabaho sa isang senador habang ang nanay naman niya ay isang simpleng housewife. Sa anumang event ng senador ay laging kasama si Shane. Mula naman kasi pagkabata ay lagi nang nakabuntot sa kanyang ama dahil nangangarap din siya na isang araw ay magiging katulad din niya ang kanyang amang si Roberto bilang isang secret agent. Dahil din ito ay nakaklose na ni Shane ang anak ng senador at naging sila na rin ang palihim. Shane, halika na, malilate na ako sa event, sasama ka ba? Sigaw ng kanyang ama habang abala naman ng Ginoo sa pagsintas ng kanyang sapatos. Oo naman papa, wait lang. Malakas na sagot naman ni Shane. Nandoon pa nga ito sa kanyang kwarto at nag-aayos pa ng sarili. Maya-maya pa ay pagkalabas niya ay pinagmalaki pa niya sa kanyang mga magulang ang kanyang itsura. Nakasuot nga ito ng itim na bota, fitted na itim na pantalon at itim na fitted na long sleeves tapos nakamask na itim pa at sombrero. Ginagaya niya kasi ang kanyang ama kaya naman ultimo pananamit ay kinukuha niya. Charan! Ano, okay ba? Pwede na rin ba akong maging agent katulad mo, Papa? Nagmamalaking tanong ni Shane sa kanyang ama. Natatawa na lamang ang kanyang ina na naroon din sa kusina dahil sa palabas na ito ni Shane. Maging ang kanyang ama ay napapailing dahil sa itsura ng kanyang anak. Tapos ay nakasampay pa ang leather jacket sa kanyang balikat. Hindi ka naman mukhang agent mas mukha kang akyat bahay. Bakit naman balot na balot yung mukha mo? Ikaw talaga. Tatawa-tawang sambit naman ng kanyang ama. Napasimangot naman ang mukha ni Shane dahil akala niya ay magugustuhan ito ng mama at papa niya, ngunit tinawanan lang siya. Tinawanan talaga ako. Kasi diba pa, katulad dun sa mga napapanood ko, dapat hindi nila makilala kung sino yung agent. Kaya nga secret agent kailangan secret lang. Katwiran pa ni Shane. Unti-unti na rin niyang inalis ang suot na bota upang magpalit ng mas formal habang ang papa naman niya ay tila naging seryoso dahil sa ganitong usapin ay mariin niya talagang tinutulan ang kagustuhan ni Shane na mapatulad sa kanya. Hindi naman porket secret agent ay tatakluban mo na ang buong mukha mo. At saka anak Shane, makinig ka. Hindi ito ang gusto ko para sa'yo. Marami pong pangarap na pwede mong pangarapin.
Marami pang propesyon na pwede mong piliin. Pero hindi ito. Hindi ko sinasabing illegal ang trabaho ko, ha? Pero mapanganib. Kahit nasa loob ka ng bahay, nasa hukay ang kabila mong paa. Kaya anak, ayoko maranasan mo ang mga ganoong mga bagay. Mas gusto ko yung walang involved na baril o karahasan. Delikado yon. Para may kapayapaan din ang buhay mo. Nauunawaan mo ba ako, Shane? Paliwanag ni Ginoong Roberto. Napapatingin na nga lang sa kanila si Ginang Guada at nakikinig. Hinahayaan niyang kay Roberto na nagmula ang mga salitang yon dahil makaama si Shane at mas nakikinig ito kay Roberto. Isa pa'y sinanay din kasi ni Roberto si Shane noong bata pa na ma-expose sa ganitong gawain. Kaya naman ito na talaga ang kinamulatan ni Shane. Matalik din kasi magkaibigan talaga ang senador at si Roberto kaya naman hindi na iba ang turingan nila sa isa't isa. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Shane. Sagot na labag sa loob at hindi sang-ayon sa kanyang ama. Hindi po. Mabilis na sagot ni Shane na nakasimangot pang muka. Napabuntong hininga na nga lang si Ginoong Roberto dahil sa katigasan ng ulong ito ng kanyang anak. Alam niyang mahihirapan siyang mabago ang takbo ng isip nito ngunit hindi magsasawa si Ginoong Roberto na paulit-ulit na magpaalala sa kanyang anak hanggang sa ito na ang manawa. Hay anak, sige na, mamaya na natin pag-usapan pagkatapos nitong event na to. At yan, dyan pa lang na-late ka na, bagsak ka na kaagad. Naunahan ka pa ng senador sa event. Sabi naman ni Ginoong Roberto at napakamot na lamang sa ulo sa Shane. Maaga pa naman pa, for sure wala pa yun doon. Katwira naman ni Shane. Tumayo na rin si Ginoong Roberto at humalik na sa kanyang asawa. Kaya nga halika na, magpaalam ka na sa mama mo. Sabi ni Ginoong Roberto tsaka sumunod na rin naman si Shane. Sige po, ma, alis na kami ni Papa. Paalam ni Shane sa kanyang ina tsaka humalik na rin sa pisngi nito. Ihinto na rin muna ang ginang ng kanyang ginagawa tsaka nagpaalam na rin sa dalawa. Oh siya, sige, mag-iingat kayo ha. Roberto, ingatan mo tong anak ko ha. At wala na yung ibang pagmamanahan ng katigasan ng ulo kundi sa'yo lang, kaya ingatan mo yan. Shane, wag lalayo sa papa mo, behave lang sa event na yon. Bili naman ng kanyang ina sa kanila at tumango naman si Shane. Opo ma, bye-bye po. Sabi ni Shane at tuluyan na rin silang umalis ng kanyang ama. Habang nasa biyahe ay sabik na sabik naman itong si Shane. Una ay dahil muling makikita niya na ang mga sosyal na tao na may mga kanya-kanyang bodyguards at mga nakakalat na mga agent sa lugar sa tuwing makakakita talaga siya nito ay hindi niya mapigilang humanga sa mga ito at mamangha. At pangalawa naman ay si Travis. Ilang linggo na rin kasi na hindi sila nagkikita dahil naging abala rin si Shane sa mga schoolworks at ganun din naman si Travis. At saka kapag may event lang din naman siya, isinasama ng kanyang ama. Pero kapag ordinaryong araw at kapag may misyon, ay hindi naman. Matapos ang ilang minutong biyahe ay nakarating na sila sa mansyon na pagdadausan ng event ng senador at iyon ay ang mansyon ng kanyang late father na si Don Romulo. Pagkapasok ba lang nila ay may malaking gate na manghang-mangha kaagad si Shane dahil sa labas pa lang ay nakakalat ng ilang mga bodyguards at agents at ang iba pa dito ay mga katrabaho ng kanyang ama. Sa oras talaga ng trabaho kahit magkakilala ay bawal magbatian. Kailangan ay seryoso lang kaya naman lalong namamangha si Shane at napapasabi pa siya sa kanyang sarili na in character talaga sila lahat, lalong-lalo na ang kanyang Papa Roberto. Pinagmamasdan pa nga niya ang kanyang ama habang naglalakad. Napapasabi na lang talaga siya ng astig dahil halos ay napapatango sa kanyang ilang mga bodyguards na kanilang madadaanan. Para bang ito ang pinakamataas sa lahat kaya naman lalong umuusbong sa puso ni Shane ang kagustuhan na matulad sa trabaho ng papa niya. At isa pa, sa isip niya ay baka kaya na inlove ang mama niya sa kanyang papa ay dahil sa likas na kagwapuhan nito at kaastigan, lalo pa kapag nasa trabaho ito. Napakalakas ng dating. Maya-maya pa ay natanawan na ng papa niya ang senador at nagpaalam na rin si Shane na hahanapin lang niya si Travis, kaya sa may sala pa lang ay naghiwalay na sila. Alam nga ni Shane na naroon lang si Travis kaya naman sinimulan niya na itong hanapin.
Pag-akyat niya sa may second floor kung saan walang gasinong tao, ay bigla namang may sumitsit sa kanya sa may gawing silangan na tila nagmumula sa may dakong kwarto at sigurado siyang si Travis iyon. Kaya naman nilapitan niya na ang direksyon na iyon. Psst! Shane! Wika ni Travis. Nang matunto na siya ni Shane ay doon niya natuluyang nakita si Travis. Travis! Sabi ni Shane. Sumagot naman si Travis. Mabuti naman at nakasama ka. Akala ko hindi ka napapayagan ni Kuya Roberto. Sabi niya sa dalaga. Mayabang naman na sumagot si Shane. Maaari ba namang hindi? Akong batas sa amin ni Papa, no? Pagmamalaki pa niyang sabi. Nako, lakas talaga, saad naman ni Travis. Maya-maya pa pinasok ni Travis ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Nakangiti niyang sabi kay Shane. Napakunot naman ang noo ni Shane at nagtaka. Ano naman yon? Tanong niya kay Travis. Ilang sandali pa ay inutusan na rin siya ni Travis. Here, talikod ka, sabi ni Travis at sumunod din naman si Shane. Pagkakita niya ay marahan niyang isinuot sa kanya ni Travis ang isang kwentas. Kwentas? Para saan naman to? Nagtatakang tanong ni Shane habang nakatungo at nakatingin doon sa kwentas. Nang maisuot na yun ni Travis ay humarap rin sa kanya si Shane. Ni hindi nga maisip ng dalaga kung para saan nga ba ang kwentas na yon. Napabuntong hininga naman si Travis dahil tama ang hinala niya na nakalimutan ni Shane na monthsary nila ngayon at ang kwentas na iyon ay regalo nito sa kanya. Ay, sinasabi ko na nga ba nakalimutan mo na eh. Monthsary natin ngayon, 'di ba? Sagot ni Travis. Halos malaglag naman ang panga ni Shane nang marinig iyon. Shucks, 21 na ba ngayon? Oo nga pala, no. Naku, nakakahiya naman, wala man lang akong maibigay sa'yo. Nang maalala niya ay bigla namang namutla ang kanyang muka at nakaramdam ng hiya dahil nakalimutan na nga niya tapos wala pa siyang ibigay sa kanyang nobyo na si Travis. Pero okay lang yon kay Travis, bagkos singinitian na lang niya ang dalaga dahil wala namang ibang mahalaga sa kanya kundi ang presensya ni Shane. Si Shane pa lang ay sapat na. That's okay. Okay lang na wala kang regalo. Basta wag lang ako mawawala ng regalo sa'yo. Bagay na bagay sa'yo. Hindi ako nagkamali na piliin tong tulips necklace para sa'yo. Proud na sabi ni Travis sa kanyang nobya na si Shane. Halatang halata naman sa itsura ni Shane na nagustuhan niya talaga ang kwentas na yon dahil alam ni Travis na paborito niya ang bulaklak na tulips. Ang ganda! Thank you, Travis! Pasasalamat naman ni Shane sa kanyang nobyo. Welcome, my princess! Tugon naman ni Travis tsaka hinalikan ng dalaga sa kanyang noo. At syempre, hindi pa doon natatapos ang pasurpresa ni Travis kay Shane. Kaya naman muli niya itong niyaya patungo sa isa pa niyang sorpresa. Tara? Iyaya niya kay Shane. Muli namang nagsalubong ang mga kilay ni Shane sa pagtataka. Saan naman? Baka hanapin ako ni Papa. Sagot naman ni Shane kay Travis. Maya-maya pa ay sandali silang sumilip sa may sala at doon nakita nila na lahat ay nagkakasiyahan. Hindi yan, tignan mo sila oh. Abalang-abala sila sa baba. Sabi pa ni Travis kaya naman napaisip si Shane at pumayag na rin. Mukha nga. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Shane. Basta, may ipapakita ako sa'yo. Mabilis nang hinawakan ni Travis ang mga kamay ng dalaga tsaka patakbo nang umalis patungo sa isa sa mga silid na nandoon. Here, tara, pasok ka. Yaya ni Travis kay Shane nang buksan niyang pintuan. Nagtaka naman si Shane dahil para bang alam na alam ni Travis ang pasikot-sikot sa bahay na yon at may access sa bawat silid na naroon. Bakit alam mong pasikot-sikot ng bahay na to? Nagtatakang tanong ni Shane kay Travis. Malamang, this is my lola's ancestral house. Malimit ako dati dito nang bata-bata pa ako. Kwento naman ni Travis. Talaga? Sagot naman ni Shane. Nang makapasok na sila sa loob ay nilock na rin ni Travis ang pintuan para wala na rin makagambala pa sa kanila. Doon ay sinimulan na rin ni Travis na patayin ng ilaw kaya naman nabigla si Shane kung ano bang ibig sabihin na ipalabas na ito ng binata. At nang mapatay niya ang ilaw ay doon na tuluyang namangha si Shane sa kanyang matutunghayan ngayon. Glow in the dark na painting na nakapinta sa may malawak na pader ng kwarto.
Malaki iyon at halos masakop ang buong bahaging iyon ng kwarto. Lalo pang namangha si Shane na matitigan niyang mabuti ang nakapinta doon. At napagtanto niyang siya pala yun. Wow! Ang ganda! Ang ganda, Travis! Teka, ako ba yan? Namangha niyang tanong kay Travis. Nilapitan naman siya ng lalaki at saka isinama na sa mas malapit doon sa painting. Yup, did you like it? Tanong ni Travis sa kanya. Sobra! Ang ganda! Wala nga maisip na iba pang salita si Shane para ilarawan ng saya at galak na nararamdaman niya ngayon. Kahit kailan kasi ay hindi talaga pumali itong si Travis sa mga sorpresa niya sa dalaga. Meron man o walang okasyon. Lagi niyang ipinaparamdam kay Shane yung pagiging prinsesa na sa kanya lang nito ginagawa. Ilang sandali pa ay marahan ang iniangat ni Shane ang kanyang dalawang mga kamay at doon na itinapat sa may dingding ng kwarto kung nasaan ang painting at hinawakan na ito. Ikaw ang gumuhit at nagpinta nito? Namamanghang tanong ni Shane kay Travis. Sumagot naman kaagad si Travis tsaka pinag-cross ang dalawa niyang braso. Oo, that's my hidden talent. At iilan lang kayo nakakaalam niyan. Sagot naman ni Travis. Hindi pa rin mawala sa mukha ni Shane ang maganda niyang ngiti. Gustong gusto niya ang sorpresang ito ni Travis at ito na nga ang pinaka-the best sa lahat para sa kanya. Ni hindi niya lubos akalain na may lalaki na mag-e-effort sa kanya ng ganito. Kaya naman talagang mahal na mahal niya si Travis. Ang ganda nito, Travis. Thank you. Pasasalamat muli ni Shane kay Travis tsaka humarap na dito. I love you. Tugon naman ni Travis. Hinawakan na nga rin ni Travis ang mukha ni Shane tsaka hinaplos ito ng marahan. Malalim niyang tinitigan ang buong mukha ni Shane nang nakangiti. Doon ay unti-unti na ring inilalapit ni Travis ang kanyang mukha sa mukha ni Shane at tuluyan niya nang hinalikan ang mga labi ng dalaga. Hindi naman makikitaan iyon ang pagpupumiglas o pagtutol kay Shane dahil alam niyang gusto rin naman niya ang ginagawa nila ni Travis. Maya-maya pa ay marahan na silang nagtungo sa may kama na naroon na magkadikit pa rin ang mga labi. Muli namang iminulat ni Travis ang kanyang mga mata habang magkadikit pa rin ang mga labi nila ni Shane upang makita ang reaksyon ng dalaga. Ngunit blanko lang ito at sa pamamagitan ng mga tingin ng dalaga ay para bang pinaghihintulutan niya na si Travis ang gusto nitong gawin sa kanya. Sa katunayan ay ito na nga ang pangalawang pagkakataon na may mangyari sa kanilang dalawa. Kaya sa isip ni Shane ay ano pa nga bang maitatago niya sa binata. Marahan ang ibinaba ni Travis ang manggas ng damit ni Shane tsaka hinalikan na rin ni Travis ang liig nito hanggang balikat. Mas napaigting na nga ang pagkakahawak ni Shane sa balikat ni Travis dahil may ilang buwan na yatang nakaraan wala nang huling may mangyari sa kanila. Kaya naman na-miss talaga ni Shane ang ganitong pakiramdam. At doon ay hinayaan niya na si Travis na gawin ang gusto niyang gawin at ipaubaya na ang buong oras na iyon sa kanya hanggang sa tuluyan na ngang may mangyari sa kanilang dalawa. Nang sumunod na araw dahil hindi naman makatulog si Shane ay naisipan niyang magpahangin na lang muna sa labas sa kanilang terrace at saktong nadatnan niya doon ang kanyang tatay na naglilinis ng ilan sa kanyang mga baril. Pinakakatago-tago nga ito ni Ginoong Roberto dahil kilala niya ang kanyang anak. At natatakot siya na baka isang araw ay malaman nito kung nasaan nakatago ang mga baril tapos ay sumubok ito ng isa. Kaya naman talagang sa safe place niya itinago ang mga ito sa hindi makikita ni Shane. Pa, anong ginagawa mo? Mukhang seryosong-seryoso ka. Tanong ni Shane sa kanyang ama at saka lumapit na rin doon. Upo na rin sa may bakanting upuan at pinanood na ang kanyang ama sa ginagawa nito. Sumagot naman si Ginoong Roberto habang pinupunasan pa rin ang baril. Wala anak, trabaho lang. Alam mo na. Teka, ba't di ka pala natutulog? Tanong naman niya sa anak na may pagtataka. Huminga naman ng malalim si Shane tsaka ngumuso habang nakatingin pa rin sa ginagawa ng kanyang ama. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit parang hindi siya mapakali. Para bang may paulit-ulit na bumabagabag sa kanya pero hindi niya mawari kung ano iyon. Ngayon lang niya naramdaman ito kaya naman talagang balisa siya. Hindi ako makatulog pa eh. Para bang may bumabagabag sa akin. Pero hindi ko alam kung ano. Nakasimangot naman na sabi ni Shane sa kanyang ama. Ngumisi naman ang kanyang ama tsaka napatingin sa kanyang anak
at umiling-iling na lang. Nako, kakakape mo yan. Sabi ko naman sa'yo, 'di ba? Huwag mo kong gayahin ng gayahin. Hindi mo kayang ginagawa ko. Pabiro pa niyang sabi sa kanyang anak. Doon naman bumaling ang atensyon ni Shane. Alam niyang ginagawa lang itong biro paminsan-minsan ng kanyang ama at papa, ngunit gustong-gusto niya talaga ang trabaho ng kanyang ama. Hindi dahil sa mukha itong astigo pero gustong-gusto niya yung may pinoprotektahan ding ibang tao. Grabe naman, paano niyo nasabing hindi ko kaya? Alam kong wala akong gasinong alam sa ginagawa niyo pero kaya kong aralin yan. Kaya kong maging kayo pa. Sagot naman ni Shane at sa pagkakataong ito ay seryoso na talaga siya. Shane, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi pa man natatapos ang sasabihin ni Ginoong Roberto ay dinugtungan na kaagad iyon ni Shane dahil halos araw-araw na rin naman niya itong naririnig sa kanyang ama sa tuwing pag-uusapan ang bagay na ito. Nadelikado ang trabaho niyo. Mapanganib, panlalaka lang, bawal sa matatakutin. Alam ko na lahat ng yan pa. At alam kong namana ko tong lakas ng loob ko na to sa'yo. Pinipilit ko namang ibaling sa iba yung hilig ko Pero ito talaga yung gusto ng puso ko. Gusto ko maging katulad mo pa. Gusto ko. Gusto ko. Buong puso namang sabi ni Shane. Handa nga siyang gawin ang lahat, mapapayag lang niya ang kanyang ama at makuha ang suporta nito. Ngunit katulad lang na laging isinasagot ni Ginoong Roberto, ay negatibo pa rin at mariin pa rin itong tinututulan ng pangungulit na iyon ni Shane sa kanya. Masyado ka pang bata para mamulat sa patayan, sa barilan. Hindi ito ang buhay na gusto ko para sa'yo. Sundin mo ang mama mo. Mas alam niya makakabuti sa'yo. Ako, gustuhin ko mang umalis sa trabahong to pero hindi ko na magawa. Hindi ko na magawa dahil may mga buhay nang nakaasat, nakasandal sa akin. Iyon ang ayaw kong mangyari sa'yo, anak. Na kapag dumating ang panahon na ayaw mo na gusto mo nang umalis, na gusto mo nang kumalas, hindi na maaari. Hindi na maaari kapag nasimulan mo na. Dito na rin tayo mamamatay. Sa halip na kayo lang poprotektahan ko pero may mga taong masigit na nangangailangan ng tulong ko. Pagdating ng panahon, kapag wala na ako, ayoko magiging second priority mo na lang ang mama mo. Kaya inilalayo kita sa ganitong buhay. Dahil mahal kita, Shane. Mahal na mahal ko kayo ng mama mo. Pero sa trabahong to, bawal ang puso. Buong puso namang sabi ni Ginoong Roberto. Tama rin naman siya. Hindi kailangan ng puso sa ganitong trabaho. Sa oras na pumasok ka na ay wala na talagang atrasan. Ni hindi ka na makakatakas o makakapagtago dahil kakambal mo na ang trabaho mo. Kahit saan ka man magpunta ay kadugtong na ito ng buhay mo. At ito ang ayaw na mangyari ni Ginoong Roberto kay Shane. Ang matali na rin ang kanyang buhay sa ganito. Dahil minsan na rin napagdaanan ni Ginoong Roberto ang nararamdaman niya ngayon. Isang agent din ang lolo ni Shane na ama ni Ginoong Roberto. Katulad ng Ginoo, gustong-gusto rin niyang matulad sa kanyang ama sa ganitong trabaho. Ngunit mariin din tumutol doon ang kanyang ama, lalong-lalo na si Shane. Nang mamatay ang kanyang ama, ay saka niya itinuloy ang pagsunod sa yapak nito. Kaya naman ngayon niya lang na-realize na sana pala ay hindi na naging matigas ang kanyang ulo at hindi na ipinilit ang gusto niya dahil simula nung pumasok siya sa trabaho na ito, ay nawalan rin siya ng panahon sa kanyang pamilya. Bagkos ay naging second priority na lang niya ang mga ito at ito ang matagal nang ipinapaintindi ng kanyang ama sa kanya. Kaya tumututol ito. Kaya ngayon ay nagsisisi na rin si Ginoong Roberto kung bakit hindi siya nakinig sa kanyang ama noon. Di sana'y normal pa siyang namumuhay ngayon. Kaya naman ito ang ayaw niyang mangyari talaga sa kanyang unika iha na si Shane. Lalo pat babae pa naman din ito. Kaya anak, bata ka pa. Malayo-layo pang lalakbayin mo. Marami ka pang pagpipilian. Marami ka pang mahahanap. Nasasabi mo lang ngayon na gusto mo yan dahil nakikita mo sa akin. Huwag kang dumepende sa akin, anak. Ngayon, sa ating dalawa, mas kailangan ka ng mama mo. Kaya mangako ka sa akin, Shane. Hindi ka susunod sa yapak ko. Ipangako mo sa akin. May diin na sabi ni Ginoong Roberto sa kanyang anak at sa pagkakataong ito ay seryoso na talaga siya.
Ngunit nananatili pa rin talagang matigas ang ulo ni Shane. Sa halip ay gusto pa rin ipilit ang kanyang gusto. Pero pa, di ba itinuro niyo rin sa akin na bawal ang magsinungaling? Kaya hindi ko po kaya magsinungaling na susundin ko po ang gusto ninyo. Pero susubukan ko po. Gagawin ko po ang lahat para hindi na rin kayo mag-alala ni Mama. Sagot naman ni Shane para lang mapanatag na rin ang puso at isipan ng kanyang ama. Tama yan anak, lahat ng sinasabi ko sa'yo at pinapaalala ay para rin sa'yo. Para rin sa kaligtasan mo. Kaya wag mong mamasamain ha. Mahal na mahal kita. Protektahan mo ang nanay mo at siya lagi ang una sa prioridad mo, hindi ang ibang tao. Okay? Kahit man lang yon ay maipangako mo sa akin. Wika naman ni Ginoong Roberto. Nagtaka naman si Shane. Oo naman pa. At saka bakit ba ganyan ka magsalita? Para na ba namamaalam ka na? Siyempre, dalawa tayong poprotekta kay Mama sa pamilyang to. Sagot naman ni Shane. Napatingin naman sa kanya ang kanyang ama. Isang malalim na titig. Para bang may gusto itong sabihin o ano pero dahil ayaw niyang mag-alala pa ang mga ito ay hindi na lang niya ito nuloy sabihin. Matapos ang titig na yon ay sandali namang tumayo ang mister at saka hinalikan sa noo ang kanyang anak. O siya, sige na. Matulog ka na at tatapusin ko tong ginagawa ko. Sabi niya kay Shane tsaka bumalik ng muli sa kanyang upuan. Sigurado ka pa? Ayaw mo nang kasama? Paninigurado namang tanong ni Shane. Kakasabi ko lang eh, 'di ba? Bawal ang baril. Sige na, matulog ka na. Sabi naman ng kanyang ama. At dahil hindi na nga niya nakumbinsi ang kanyang ama, ay tumayo na lang siya at niyakap ang kanyang ama. Sige na nga. Good night pa. I love you. Paalam niya at nagtungo ng muli sa kanyang kwarto. Habang si Ginoong Roberto naman ay naiwan pa rin doon at muling naging seryoso ang mukha. May mabigat na misyon kasi siya ngayon at mas lalong hindi siya napanatag sa nalaman niya. Nang sumunod na araw nagising na lang si Shane na hindi niya na nadatnan ng mga papa niya doon. May usapan kasi sila ngayon na muli siyang isasama sa mansyon dahil gusto rin niyang puntahan din sana si Travis pero maaga na pala itong umalis. Ma, nasan si Papa? Parang ang aga naman yata niyang umalis, 6:00 pa lang ah. Tanong ni Shane sa kanyang ina, sa tono ng bagong gising. Kinukusot-kusot pa nga niya ang kanyang mga mata sabay hikab. Sa kabilang banda ay sumagot naman ang kanyang ina. Nagpaalam anak, pinatawag siya ng senador. Sabi ng kanyang ina. Bigla namang nagsalubong ang mga kilay ni Shane. Nagtaka siya dahil usually naman ay hindi naman ganitong kaaga magpatawag ang senador. Kaya naman napapaisip si Shane. Bakit kaya? Tanong niya sa kanyang ina. Nagbuntong hininga naman ang kanyang ina tsaka sumagot. Hindi ko rin alam anak. Pero sana naman ay wala lang yon. O siya, halika na at mag-aalmusal na tayo. Sagot ni Ginang Guada at niyaya na si Shane na mag-almusal. Sa loob ni Shane ay halos hindi rin siya mapanatag. Ganito ang nararamdaman niya nung isang gabi kaya halos hindi siya makatulog. Biglang nakaramdam na naman siya ng pagkabalisa at biglang may bumabagabag na naman sa kanyang kalooban. Inabot na nga ng gabi ngunit wala pa ring text o tawag ang papa niya. Hindi nga rin mapakali ang mag-ina. Ngunit sabi ni Ginang Guada dahil nakausap niya ang isa sa mga katulong ng senador na makasalubong niya ito sa grocery ay naroon nga sa bahay si Roberto. Baka lang may importanteng pinag-uusapan kaya naman kinalma at kinampante na nila ang kanilang kalooban. Dahil hindi naman makumbinsi si Shane, nagpaalam na lang siya sa kanyang ina na magdadala lamang ng kakanin kay Travis dahil nangako ito kunwari noong nakaraan. Pero ang totoo ay gusto niya talagang malaman kung anong tunay na nangyayari doon sa mansyon. Pinayagan naman siya ng kanyang ina at nang maipagbalot na ng kakanin ay umalis na rin si Shane. Nang marating na ni Shane ang mansyon ay nagtungo na kaagad siya sa my guardhouse. Hello kuya, si Travis po nandyan? Nakangiti niyang tanong sa gwardya. Palibhasa ay kilala rin doon si Shane kaya naman mabilis sila na uto ang mga gwardya doon. Ay oo, nasa loob. Tugon naman ang gwardya. Pwede po bang pumasok? Tanong muli nitong si Shane.
Napatingin naman si Shane sa buong paligid at doon niya napansin na para bang ang daming nakakalat ng mga bodyguards doon ngayon. Sa katunayan, kahit ordinaryong araw ay may mga nakakalat naman talaga ng mga bodyguards sa buong bahay. Ngunit ngayon, na wala namang okasyon, ay tila ba mas dumoble ang bilang. Hindi na rin nakakalain ni Shane na may mga bisita sa loob dahil malinis naman ang harapan. At walang mga sasakyang mga nakaparada kaya naman sa isip ni Shane ay kailangan niya talaga makapasok doon sa loob kahit na ano pa ang mangyari. Sa kabilang banda ay sumagot naman ang gwardya. Naku, hindi na muna nagpapapasok ngayon dahil utos ng senador eh. Pasensya ka na Shane ha, sabi niya sa dalaga. Lalo namang nagtaka si Shane sa sinabi ng gwardya. Maya-maya ay itinanong na rin niya ang kanyang papa kung naroon nga ba ito sa loob. Ganun ba? Si Papa po ba nasa loob? Tanong ni Shane. Oo, nasa loob siya, kamiting ng senador. Sagot naman ng gwardya kaya medyo nabunutan ng tinik sa dibdib si Shane. Doon ay muling nagmakaawa si Shane sa gwardya dahil gustong-gusto niya talagang pumasok sa loob. Mas lalo kasing lumalawak ang kanyang kuryosidad kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari kaya gagawa talaga siya ng paraan. Sige na kuya, papasukin mo na ako. Iaabot ko lang talaga to kay Travis, promise. Wika ni Shane at saka pinalusot pa ang dala niyang kakanin para lang makapasok sa loob ng mansyon. At dahil wala rin namang magagawa ang gwardya sa kulit ni Shane ay pinayagan na rin niya ito makapasok. Pero sandali lamang. Ang kulit. Sige na nga, pero mabilis ka lang ha. Wika ng gwardya kaya naman natuwa si Shane. Opo, promise. Thank you, kuya. Sabi niya tuluyan ang pumasok sa loob. Mabilis niyang binaybay ang direksyon papunta sa kwarto ni Travis. At nang buksan niya ang pinto ng kwarto, ay bumungad na sa kanyang lalaki na parang nag-iempake ng mga gamit. Hi! Bungad ni Shane na makapasok na siya sa loob ng silid. Nagulat naman si Travis nang makita niya ang dalaga. Pinagmamadali na kasi ito ng kanyang ina sa pag-iempake ng kanyang mga gamit para sa kanilang pansamantalang pag-alis. Shane? Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Travis kay Shane. Sandali namang umupo ang dalaga doon sa tabi niya at inabot ang dala niyang kakanin. Nagdala ko ng kakanin. Bagong gawa ni Mama. Wika ni Shane ngunit ang mga mata niya ay nakatuon pa rin sa ginagawa ni Travis. Nakakalat din ang ilang damit nito sa kama at ang iba ay naroon na sa loob ng kanyang maleta. Paalis ka? Tanong naman ni Shane na nagtataka sa binata. Sandali naman natahimik si Travis. Hindi niya na nagawa pang ipaalam kay Shane ang mas maaga dahil biglaan din ang utos na ito ng kanilang mag-ina ng kanyang ama. Niwala rin siyang kaide-ideya sa mga nangyayari pero ang pakiramdam niya ay may malaking problema silang kinahaharap para mauwi ang kanyang ama sa ganitong desisyon na kailangan muna nilang lumayong mag-ina. Yes, I have to. Desisyon ni Daddy to. I actually don't know what's happening pero nag-book na kaagad siya ng flight for me and Mom. Hindi ko alam kung gaano katagal, Shane. Pero sana mahintay mo ko. Sabi naman ni Travis kay Shane. Bigla namang nalungkot si Shane dahil pakiramdam niya ay pangmatagalan ng pag-alis na iyon. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya pero kung pwede nga lang pigilan si Travis ay nagawa niya na. Teka, parang biglaan naman yata. Ano ba nangyayari? Saan ka ba pupunta? Nagugulang tanong ni Shane kay Travis. Wala pa nga umaga ay gulong-gulo na ito hanggang ngayon ay wala pa ring linaw sa kanya kung ano ba talaga ang nangyayari. Na hindi pa rin niya nakita ang papa niya kaya maging siya ay nag-aalala na rin. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Travis. Hindi ko rin alam, Shane. Ayaw sabihin ni Daddy eh. Pero maiiwan siya dito. Alam ko kausap niya rin ngayon ang papa mo. Umalis ka na rin, Shane. Don't worry. Babalik naman kaagad ako kapag maayos ng lahat. Pero sa ngayon, kailangan ko munang sundin si Daddy at protektahan si Mommy. This isn't goodbye, Shane. Aayusin lang ni Daddy at ng papa mo kung ano man ang problema tapos kapag maayos na, babalik na ulit ako. Basta lagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita.
Hindi ako iibig sa iba at pinapangako ko rin sa'yo yon. Mahal na mahal kita, Shane. Sagot naman ni Travis. Hindi na alam ni Shane ang kanyang isasagot kaya naman niyakap na lang niya ang kanyang nobyo. Mahal na mahal din kita, Travis. Pangahawakan ko yung pangako mo. Sabi niya, tsaka hinalikan nila ang isa't isa. Sige na, umalis ka na rin. Wala na dapat matira dito sa bahay maliban kina Daddy. Paalis na rin ako. Pahabol na salita ni Travis nang matapos na itong makapag-impake. At sa puntong yon, ay nakinig na nga si Shane at nauna nang umalis kay Travis. Sige, mag-iingat ka. Mag-iingat kayo. Sabi ni Shane at saka lumabas na ng silid. Ngunit kung inaakala ni Travis na ipagpapasawalang bahala lang ni Shane ang nangyayaring iyon, ay doon siya nagkakamali. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang tunay na nangyayari at kung nasaan ang papa niya. Kaya naman sa halip na umalis ay nagtago na muna si Shane sa isang kwarto at hinintay na makaalis na sina Travis. Kaya ang buong akala ni Travis ay nauna nang umalis sa kanya si Shane. Nang makita na ni Shane na naroon na sa baba si Travis at nakasakay na ng sasakyan, ay doon na siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Ilang minuto lang pagkatapos ng pag-alis ni Travis, ay bigla na lang nagimbal ang buong diwa ni Shane nang makarinig siya ng sunod-sunod na putok ng barel mula sa baba. Anong nangyayari? Sambit ni Shane sa kanyang sarili. Takot na takot siya ni hindi niya malaman ang gagawin niya. Bigla nang hinanap ang kanyang ama. Magtatago sana si Shane. Yun pala, ay may taong balak na pumatay si Senador at pinaaalis lamang sina Travis para simulan na ang pag-atake. Maraming mga armadong lalaki iyon na sumalakay sa mansyon at lahat sila ay nakasuot ng bonnet. Takot na takot nga si Shane dahil ang iba ay paakyat na rin sa taas kung nasaan siya at ang silid ng Senador at sigurado siya na naroon din sa loob ang kanyang ama. Ilang sandali pa ay lumabas rin doon ang kanyang ama at nagsimula na rin makipagpalitan ng putok ng baril sa mga kalaban. Pa! Mangiyak-ngiyak na sambit ni Shane. Hindi niya ito matawag dahil baka paglingon ito sa kanya ay matamaan siya ng bala. Kaya naman hindi niya na inabala pa ang kanyang ama. Naisip na nga lang ni Shane na ilabas ang kanyang phone at simulang i-record ang mga nangyayari. Doon ay mahahagip ng kanyang video ang isang babaeng tumatawa sa may ibaba. At laking gulat niya na iyon ay si Doña Imelda, ang ina ni Travis at asawa ng senador. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi nga makapaniwala si Shane. 100% siyang sigurado na iyon nga ay si Doña Imelda. Hanggang sa lumabas na rin ang senador sa kanyang silid upang tumulong kaya umalis na ang Doña dahil baka makita siya. Kaliwat kanan ng putukan ng barel at sa kasamaang palad ay nadaplisan ng bala sa mukha ang senador pero ang papa ni Shane ay nabaril ng 2 beses kaya ikinamatay nito iyon. Sinangga pa nga ni Ginoong Roberto ang kanyang katawan sa senador para siya na lang matamaan ng bala. Ang totoo ay kitang-kita ni Ginoong Roberto ang kanyang anak na nagtago ngunit hanggang sa huli ay mas pinili pa rin niya na protektahan ng senador at gampanan ang kanyang tungkulin kaysa protektahan ang kanyang sariling anak hanggang sa huli niyang hininga. At yung bagay na yon ang mariin niyang ipinupukpok sa utak ni Shane na ang trabahong yon ay isang tungkuling hindi pampamilya. Nang matamaan ng bala si Ginoong Roberto ay tuluyan na nga itong bumagsak sa sahig kasabay ng pagdating ng mga pulis. Pa! Malakas na sigaw ni Shane tsaka nilapitan na rin niya ang kanyang ama. Papa, gising! Gising pa! Umiiyak na sabi ni Shane sa kanyang ama. Halos pagsakloban na ng langit at lupa ang dalaga. Bumaba na siya sa sahig para ikalong ang ulo ng kanyang ama sa kanyang mga hita. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng mga luha sa pisngi ng kanyang ama. Hindi niya mawari ang nararamdaman niya ngayon. At ang tanging alam niya lang ay para bang ang sakit. Ang sakit-sakit. Pakiramdam nga niya ay siyang sumalo ng bala na tumagos sa puso niya. Hindi niya matanggap na makita ang sarili niyang ama na kalong-kalong niya na at nag-aagaw buhay. Halos mabaliw na si Shane. Hindi niya kayang makita ang kanyang ama sa ganitong sitwasyon.
Ang nararamdaman na lang niya ngayon ay ang sakit ng isang anak na mawala ng isang ama. Hindi niya matanggap. Sinubukan pa rin ni Ginoong Roberto na sa huling sandali ng kanyang buhay ay maibilin pa rin niya ang kanyang asawa sa kanyang anak. Shane, ang mama mo. Mga salitang huling sinambit ng kanyang ama bago ito tuluyang malagutan na ng hininga. Halos mawala sa kanyang sarili ang dalaga nang mamatay ang kanyang ama, ang kanyang nag-iisang idolo sa lahat ng bagay. Ay nag-iisang lalaki na pinaghuhugutan niya ng lakas ng loob at kahit natutulito sa kagustuhan niyang sumunod sa mga yapak ng kanyang ama, alam ni Shane at ramdam niya na sobra pa rin siyang ipinagmamalaki ni Ginoong Roberto. Labis nga ngayon ang kanyang hinagpis at kahit na nailibing na, hindi pa rin makausap si Shane na tila ba ay may malalim na binabalak. Habang ang senador naman ay nakaligtas ngunit nagkaroon at nag-iwan na ng malalim na marka ang nangyaring krimen sa kanyang mukha. Ang tigas ng ulo mo, Shane. Sinabi ko ng ayoko. Ayoko na tutulad ka sa papa mo. Halos marinig na ng kapitbahay ang pagbubulyaw na iyon ni Ginang Guada sa kanyang anak na si Shane. Hawak ni Shane ang katotohanan. Hawak niya ang ebidensya. Alam niya kung sino ang mastermind at ito rin ang itinuturing niya na pumatay sa kanyang ama. Mahabang taon na naglingkod ang kanyang ama at nagserbisyo sa pamilya ng senador kaya hindi siya makakapayag na mamamatay ang kanyang ama nang wala man lang nakakamit na hustisya. At si Shane ang magbibigay nun sa kanyang ama. Ilang sandali pa ay tumayo na rin si Shane na punong-puno na ng mga luha ang kanyang mga mata. Ma, wala ka dun eh. Wala ka nung binaril nila si Papa. Ang sakit habang pinapanood ko yun. Tiniis kong hindi siya lapitan dahil kung ginawa ko yun, lalo akong mawawala ng pagkakataon na ipaghiganti siya. Matapang niyang sagot sa kanyang ina. Sariwang-sariwa pa nga sa isip at diwa ni Shane ang mga nangyari. At matatahimik lang siya kapag nabigyan niya na ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang ama. At mapapanagot ang mga tunay na may kasalanan at iyon ay si Doña Imelda. Alam ni Shane na makapangyarihan at mataas na tao ang kakabanggain niya, ngunit wala na siyang pakialam doon. Dahil ang mahalaga ay maipaghiganti niya ang kanyang ama kahit pa madungisan ang sarili niyang mga kamay. Yan! Yan ang magpapahamak sa'yo. Ang paghihigante. Shane, tama na. Tama na ang papa mo ang nagbuhis ng buhay. Kapag may nangyari pang masama sa'yo, hindi ko nakakayanin. Makinig ka naman, anak. Kahit ngayon lang. Hindi naman kami nagkulang ng paalala sa'yo. At doon ay umiyak na rin ang ginang. At kulang na lang ay lumuhod ito sa pagmamakaawa sa kanyang anak na si Shane. Ngunit talagang walang sino man ang makakabali sa paninindigan at lakas ng loob na namanan niya mula sa kanyang ama. Itutuloy pa rin niya kung ano ang tama. Pero ma, kailangan ni Papa ng hustisya. Kailangan managot kung sino ang dapat managot. May diin na sabi ni Shane sa kanyang ina. Hindi mo nga kilala kung sinong gustong pumatay sa senador. Singal ng ginang nang muli nang nagsalita si Shane. Kilala ko, ma. Nakuhanan ko ng video. Kilala ko, ma. Mariin na sabi ni Shane. Sandali na ba natigilan ng ginang dahil kung alam na iyon ni Shane, ay posibleng may nakakita na sa kanya at maaaring sila na ang isunod ng mga ito. Sino? Matalim na tanong ng kanyang ina. Doon ay huminga muna ng malalim si Shane. Muling nandisik ang kanyang mga mata sa galit. Malinaw na malinaw pa ang pagrehistro ng mukha ng Donya sa kanyang isipan at naririnig pa rin niya ang malakas nitong halakhak. Si Doña Imelda. Si Doña Imelda, na mismo ang asawa ng senador, ang nagtangka sa buhay niya. Kuhang-kuha siya sa video. Kaya kailangan niyang magbayad. Lakas loob na sabi ni Shane sa kanyang ina. Hindi naman makapaniwala si Ginang Guada, bagkos ay lalo siyang nag-alala. Tumalikod siya sandali at saka tumingin sa labas ng bintana habang yakap ang larawan ng kanyang asawang yumao. Sige, sabihin na natin kilala mo ang kalaban.
Pero anak, makapangyarihang tao yung gusto mong kabanggain. Wala kang laban sa kanya. Baka ikapahamak mo lang, anak. Please naman, maawa ka naman, anak. Muling pagmamakaawa ng kanyang ina sa kanya, sabay patak ng kanyang mga luha. Nang muling humarap ang ginang kay Shane ay bigla na lamang bumagsak si Shane sa sahig at nawala na ng malay. Mabilis namang naisugod ng ginang ang kanyang anak sa ospital at doon ay nagimbal siya sa kanyang nalaman. "Mrs., buntis ang anak ninyo, 1 buwan na," sabi sa kanya ng doktor. Gising noon si Shane kaya naman rinig na rinig niya ang sinabing iyon ng doktor sa kanya. "Buntis ako?" Mahinang tanong ni Shane sa kanila. Mag-iisang buwan na ngang nagdadalang tao si Shane at si Travis ang ama. Doon niya napagtanto na kaya siguro pa iba-iba rin ang kanyang mood at hindi mawari minsan ang kanyang nararamdaman dahil sintomas na pala iyon ng pagbubuntis. Pagka-uwi nila sa bahay ay doon na muling naglitanya ang ginang. "Oh yan, paano ngayon yan? Paano mo ngayon sasabihin kay Travis na buntis ka? Na siyang ama ng bata? Paniguradong ipapahanap tayo ng Donya dahil alam niyang pamilya tayo ng papa mo. Hindi yun titigil hanggat hindi tayo nauubos." Nag-aalalang sabi ni Ginang Guada. Malalim na nag-isip si Shane. Doon niya napagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Nasabi na lang niya sa kanyang isip na mabuti na lang at walang alam dito si Travis para magawa niya ang kanyang plano. Hindi na rin naman niya ito maaaring ipaalam sa kanyang nobyo dahil siguradong kapag nalaman niya ito ay sapilitan niyang ipapahanap si Travis upang pananagutan ng bata at kapag nangyari yun ay baka matuntun din sila ng Donya kaya naman sa ngayon ay itatago na muna ito ni Shane at ilalayo para na rin sa kaligtasan ng bata at ng kanyang ina. "Kaya kong buhayin ang bata, ma. Kaya ko. Kahit na ako lang. Hindi ito maaaring malaman ni Travis. Aalis tayo. Uuwi na lang tayo ng probinsya natin. Sa ngayon hindi na muna ako maaaring magpatigas dahil may buhay akong kailangang ingatan sa sinapupunan ko. Kaya umalis na tayo, ma." Sagot naman ni Shane at sinigundahan naman iyon ng kanyang ina. "Aalis na tayo," sabi naman ng kanyang ina. Ngunit hindi pa rin mawala-wala sa kanyang kagustuhan niyang makapagigante. Palalampasin lang niya ang 1 taon pagkatapos ay sa kanya ulit sisimulan ang plano. Habang si Travis naman ay nasa ibang bansa na rin, ngunit anuman ang gawin niya ay hindi niya makontak pa si Shane. Balitaan din kasi niya ang pagkamatay ni Roberto, kaya naman sigurado siyang kailangan siya ngayon ng dalaga. At labis itong nagdadalamhati ngayon. Samantala, nang maisilang na ni Shane ang kanilang anak na pinangalanan niyang Rob, isinunod niya sa pangalan ng kanyang ama, ay nagsimula na rin niyang gawin ang lahat at ang ilang mga self-training na napapanood niya noon sa kanyang ama. Maging ang mga baril din ng kanyang ama ay alam niya kung saan nakatago kaya naman nadala niya rin ang mga ito. Samantala sa Amerika naman ay naroon pa rin ang mag-inang Travis at Doña Imelda dahil ayaw pa rin silang pauwiin ang kanilang padre de pamilya na si Don Miguel. Lalo pat nagsisimula na rin ang pangangampanya at lalaban siya sa pagkapresidente. Naisip niyang mas delikado pa ngayon, kaya mas mabuti na dumuon na muna ang kanyang mag-ina. "Nahanap niyo na ba ang mag-ina ni Roberto?" Matalim na tanong ni Doña Imelda sa kanyang mga tauhan. "Hindi pa po, Doña Imelda, hindi pa man natatapos ang sasabihin ng isa ay mabilis na siyang nabuliwan ng Doña. "Mga inutil. Ano bang ginagamit niyo sa paghahanap? Bunganga? Gamitin niyo ang mga utak ninyo. Kailangan niyo silang makita at mapatay. At dahil kung hindi, ako mabubulok sa kulungan kapag nagsalita na yung anak ni Roberto na yon. Kaya kailangang makuha ninyo ang cellphone niya dahil kitang-kita ko siya ng mga panahong yun na kinukuhanan ng video ang mga nangyari. Pero mahigit 1 taon na yon. Hindi niyo pa rin siya nakikita? Mga bobo talaga kayo. Magsilayas kayo sa harapan ko. At sa susunod na pagtawag ko sa inyo, gusto ko ibalitaan niyo natagpuan niyo na sila. Naiintindihan niyo ba?" Galit na sabi ni Doña Imelda sa kanyang mga tauhan.
Halos mamula na nga ito sa galit dahil halos lampas na ng 1 taon ay hindi pa rin natatagpuan ng mag-ina. Sigurado rin kasi siya na ipinapahanap na ni Don Miguel sina Shane dahil pamilya rin ang turing nito sa mga ito at para mabigyan ng sapat na tulong, makabawi man lang sa naging serbisyo sa kanya ni Roberto na ultimo sariling buhay niya ay isinakripisyo niya para rito. Sa kabilang banda ay sabay-sabay namang tumugon ang mga tauhan ni Doña Imelda. Opo, Doña Imelda. Sabi nila sabay pasok naman doon ni Travis. Sumisigaw ka ba, Mom? Nagtatakang tanong naman ni Travis sa kanya. Umalis na rin ang mga tauhan nila Doña Imelda at sila na lamang na mag-ina ang natira doon. Ako? Hindi. Sinesermonan ko lang sila at naging pabaya na naman sa pagbabantay sa daddy mo. Siya nga pala, nakontak mo na ba si Shane? Ang nobya mo? Palusot ng ginang, saka kay Travis naman kukuha ng impormasyon. Naglakad naman patungong bakanting couch si Travis at doon umupo. Hindi pa nga, Mommy eh. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Nag-aalala na nga ako sa kanya, Mom. Nag-aalala ang sabi naman ni Travis sa kanyang ina. Yeah, maging ako'y nag-aalala din. Basta anak, once na makontak mo siya, don't hesitate to tell me, ha? Gusto ko rin silang bigyan ng tulong sa ginawa ng kanilang padre de pamilya na si Roberto na pagprotekta sa iyong ama. Kailangan ko makabawi sa kanila. Sabi pa ng ginang, na halata namang nagpapakitang tao lamang. Yes, Mom, I understand. At kapag nahanap ko siya, I'll tell you kaagad. Sagot naman ni Travis at sumagot naman ng Donya. Good boy. Samantala, doon naman sa probinsya ay tila hindi pa rin mapalagay itong si Shane. Halos araw-araw naman siyang nag-iensayo ngunit parang ang dami pa rin kulang. Kaya naman naisip niya na para magkaroon na siya ng access at maging lehitimong secret agent ay papasukin niya na ang agency o kumpanya na pinagtatrabahuan ng kanyang ama. May kilala siya doon at iyon ay si Sir Garrett, ang isa sa pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ama. Kaya naman magpapaalam si Shane sa kanyang ina na luluwas na muna siya ng Maynila at hindi niya naalintana kung payagan man siya nito o hindi. Dahil ano man ang mangyari ay tutuloy pa rin siya. Minsan na rin kasi siyang nakontak ng lalaki para hingin ang tulong nito. Noong una ay ayaw pang pumayag ni Garrett dahil kabilin-bilinan daw noon ang kanyang matalik na kaibigan na si Roberto ay wag na wag hahayaang ma-involve sa ganoong gawain si Shane. Ngunit dahil nakikita niya sa bata yung mga mata na minsan nang nakita sa mga mata ni Roberto noong nagsisimula pa lang ito, ay hinayaan na lamang din niya na matuto si Shane. Shane, delikado yung gagawin mo. Malamang ay pinaghahanap na tayo ng mga tauhan ngayon ng Donya. Parang inilapit mo na rin na iyong sarili sa kapahamakan. Huwag ka nang umalis at hayaan mo na sila. Huwag ka nang maawa sa akin. Kahit dito na lang sa anak mo. Pagsusumamo naman ang kanyang ina habang karga-karga ang kanyang anak na umiiyak. Pero buo na ang loob at desisyon ni Shane at hindi na maaaring umurong pa. Ito ang alam niyang tamang gawin kesa naman habang buhay na pagsisihan na wala man lang siyang nagawa na maitama ang lahat, gayang nasa kanya na ang ebidensya at katotohanan. At isa pa ay tutulungan din naman siya ng ibang mga agents para sa kanyang plano, ngunit kailangan muna siyang hubugin ng mga ito bago isang maging ganap na agent. Kaya naman isinasantabi na muna niya ang galit at huwag munang papadalos-dalos para hindi naman masira ang kanyang diskarte. Ma, sorry. Pero nakapagdesisyon na ako. Hindi rin naman ako makakausad o makakapagpatuloy sa buhay kung alam kong may mga bagay na kailangan kong gawin pero hindi ko pa nasisimulan. Ma, hindi ho ako matatahimik hanggat hindi ko ho nakukuha ang hustisya para kay Papa. Hindi nga ho ako makatulog na maayos dahil nangingibabaw pa rin ang diwa at isipan ko ang mga nangyari. Tsaka ma, hindi naman ako pababayaan ni Tito Garrett doon. Siyang tutulong sa akin. Kaya ang hiling ko lang sa'yo ngayon, ma, ay ang malawak ninyong pangunawa at suporta. Alam ko po ang ginagawa ko at iingatan ko ang sarili ko. Buong pusong sabi naman ni Shane sa kanyang ina. Pero anak, ma, huwag mo kong alalahanin.
Sa inyo ko po muna ipapaubaya ang anak ko. Babalik po ako. At sa pagbalik ko, dala-dala ko ng hustisya at katarungan na nararapat kay Papa. Magtiwala ka lang, Ma. Muling sabi naman ni Shane. Nangako rin ang Papa mo noon na babalik siya pero hindi na siya bumalik. Mangiyak-ngiyak na sagot naman ng ginang. Babalik ako, Ma. Pangako ko yan. Paninigurado naman ni Shane. Kahit naman papaano ay may takot at pangamba pa rin naman sa puso ni Shane. May mga agam-agam pa rin ngunit ang paulit-ulit yung sinasabi sa kanyang sarili kung matatakot siya ay paano pa niya haharapin ang mga susunod pang malalaking pagsubok. Paano pa niya makakamit ang hustisya para sa kanyang ama at paano pa niya maisasakdal sa husgado ang tunay na may sala. Natatandaan niya ang laging sinasabi sa kanya ng kanyang ama na sa trabahong ito ay utak ang pinapairal at puso. Kaya naman iyon ang panghahawakan ni Shane. Matagal na rin naman niyang inihanda ang kanyang sarili, kaya sa ngayon ay kailangan na muna niyang isakripisyo ang pagiging kanyang ina sa kanyang anak para tapusin muna niya ang naiwan niyang obligasyon bilang anak para sa kanyang ama nga si Ginoong Roberto. Hindi rin naman siya magiging isang mabuting magulang sa kanyang anak kung patuloy pa rin na gumagambala sa puso't isipan niya yon, kaya kailangang matapos niya na. Makalipas ang ilang araw ay nakaluwas na rin na Maynila si Shane at doon na dumiretso sa mansyon ng kanyang tito Garrett. Shane, ang unika iha ni Roberto, tuloy ka. Wika ng kanyang tito Garrett. Salamat po, tugon naman ni Shane. Noong una, kung pagmamasdan mo sa labas ay parang isang malaking bahay lang talaga ito, ngunit nang makapasok na siya sa loob ay bumungad sa kanya ang ilang mga babae at lalaki na tila mga nagsasanay rin sa ilalim ng patnubay ng kanyang tito Garrett. Mukhang martial arts ang tinuturo sa kanila ngayon dahil sa synchronized ang galaw ng bawat isa. Nang ituon naman niya ang kanyang atensyon sa may dulo ng bahay, ay may lihim na lagusan pa pala doon patungo sa kabila. May malaking gate at sa pagpasok doon ay tila may isang malawak pa na paraiso na nagsisilbi namang ensayuhan ng paggamit ng baril. Manghang-mangha si Shane sa buong lugar na sa mga pelikula lamang niya napapanood at doon niya na-realize na tunay pala na may ganon. Ito na nga marahil ang sinasabing company ng kanyang ama na ang buong akala niya ay katulad lamang ng mga sa CEO na mataas ang mga gusali. Ilang sandali pa ay doon na isinama ni Tito Garrett si Shane sa kanyang opisina sa may second floor para nalin walang makarinig sa kanilang pinag-uusapan. Maupo ka, Shane. Malumanay na utos ni Garrett sa dalaga at saka sumunod naman kaagad si Shane. Salamat po. Bago sila magsimula pa ng pag-uusapan nila ay kinamusta muna siya ng lalaki. Inabutan ng wine bilang pag-welcome din kay Shane sa samahan. Kamusta ka na ba? Isang taon na rin buhat nang hindi ka namin kasama ni Roberto. Napakabilis ng panahon. Tanong ni Garrett sabay inom ng wine. Oo nga po, Tito Garrett. Parang kailan lang nabuhay pa ang papa ko. Malungkot na sagot naman ni Shane. Anyway, gusto lang kitang tanungin, Shane. Sigurado ka na ba? Sigurado ka na ba na gusto mong pasukin ang mundo ng mga agents? Na anytime ay maaari mong ikamatay? Taas kilay na tanong naman ni Garrett. Sa katunayan ay talagang hindi pa rin makapaniwala si Shane sa nangyayari. Naaabot siya sa ganito. Natatanungin na rin siya ni Garrett ng mga tanong na minsan na rin naitanong nito sa kanyang ama. Pangarap nilang ito dati ngunit ngayon ay nangyayari na. Kaya naman matapang at lakas ng loob na sumagot si Shane. Handa po ako. At sigurado at desidido na ako. Matapang niyang sagot kay Garrett. Tumangutango naman si Garrett. Napapangisi din siya dahil doon niya napagtantong tama nga si Roberto sa kanyang nakuhang lakas ng loob at tapang itong si Shane. Nakuha na rin ito ang naging hilig ng kanyang ama sa trabahong pinasok niya. Bigla namang naalala ni Garrett noong mga panahong namatay din ang ama ni Roberto ay sa kanya ito unang lumapit at humingi ng tulong na pasukin ang mundo ng mga agents dahil sa gusto niyang sundan ang yapak ng kanyang ama.
Tandang-tanda pa niya na buo din ang loob noon ni Roberto, na katulad ng ipinapamalas ngayon ng kanyang anak na si Shane. Yung init na nagsusumiklab at matinding kagustuhan na maging isang agent, ang tunay na nararamdaman ni Garrett kay Shane. Si Garrett kasi ang nagsilbing guro ni Roberto sa pagiging agent, at ito rin ang nagturo at nag-train sa kanya ng mga bagay na muli niya namang ituturo ngayon kay Shane. Tama ang papa mo. Matigas ang ulo mo. Pero matapang. Manang-mana ka sa kanya. Nakangising sabi naman ni Garrett kay Shane. Napatawa pa ito at napailing nang maalala niya bigla ang ama nitong si Roberto. Matapang namang sumagot si Shane ng may paninindigan. Opo, Tito Garrett. Kaya nga po gusto kong manahin ang lahat sa kanya, maging ang pagiging agent. Gusto kong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. At hindi ako matatahimik kung magtatago lang at mananahimik nang wala man lang ginagawa. Alam kong ayaw ni Papa na makita ako sa ganitong sitwasyon. Pero mas lalong hindi ko matitiis na makita pa na malaya ang taong gumagawa nito sa kanya. Sa kanila. Sisiguraduhin kong magbabayad siya sa kanyang mga kasalanan. May diing paliwanag naman ni Garrett kay Shane. Nauunawaan naman iyon ni Garrett. Alam niya na bilang anak ay hindi talaga ito matatahimik hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama at ganoong-ganoon talaga ang puso na meron ng isang agent. Huhubugin na lang talaga niya ang dalaga dahil nakikita rin niya rito ang mataas na potensyal. Nauunawaan ko ang pinaghuhugutan mo, Shane. Pero gusto ko lang na malaman mo na hindi talaga ito ang gusto para sa'yo ni Roberto. At ngunit nandito ka na, tutulungan kita. Tutulungan kita na makamit ang hustisya para kay Roberto. Wika naman ni Garrett sa kanya at patuloy pa rin itong pinapaalalahanan sa mga posibleng mangyari sa kanya kung ano't ano at sino-sino ang mga kailangan niyang isakripisyo. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Shane. Salamat po. At tatanuin ko po itong isang malaking utang na loob. Sabi niya. Sa puntong yun ay tumayo na rin si Garrett at ibinaba na ang kanyang iniinom na alak. Kung ganon, handa ka na. Maaari na tayong magsimula ng ating training para maging isang ganap na secret agent ka na. Sabi niya kay Shane. Kabado pero excited na rin si Shane. Excited na ako, Tito Garrett. Maraming salamat po, sabi niya. Simula ng araw na yon ay nagsimula na rin sila ng training. Nag-umpisa sila sa simpleng mga self-defense patungong emotional at mental mastery. Kailangan matibay ang loob. Hindi dapat marunong matakot. Bawal ang duwag. Itinuro rin sa kanya ang tamang paghawak ng barel. Iba't ibang klase ng kalibre ng barel. Hinayaan din ni Garrett na pumatay ng hayop si Shane para matest ang tibay ng loob nito. Wala namang pag-aalinlangan at walang urungan. Hanggang sa sumabak na rin ito sa pinakahuling training at iyon ay ang tunay na barilan sa firing field mismo ni Garrett. Nalampasan naman ni Shane ang huling pagsubok na iyon kaya naman sa may tabing dagat kasama ang mga agents ni Garrett at pinarangalan niya na si Shane at sinabitan ng medalya na matapang na natapos ang mga pagsubok na ibinigay sa kanya. Ipinasa na rin ni Garrett kay Shane ang pinakamamahal na baril ni Roberto na iningatan niya at naging katuwang niya sa loob ng maraming taon. Shane, ngayon ipinapaubaya ko na sa'yo. Ang baril na to ng iyong ama na matagal niya ng pinakaingat-ingatan. Binabati kita dahil sa mahusay mong pagpapamalas ng iyong galing at tibay ng loob. Shane, isa ka ng ganap na secret agent. Congratulations! Masayang pagpaparangal ni Garrett kay Shane tsaka nagpalakpakan naman ang iba pang nandoon. Hindi rin maipaliwanag ni Shane ang saya na nararamdaman niya ngayon. Ngunit may isang bagay siya na hiniling kay Garrett bago pa ito tuluyang magtuloy na sa kanyang unang misyon. Sir, may isang bagay lang sana akong hihilingin. Seryosong sabi ni Shane kay Garrett. Ano yun? Nagtataka namang sumagot si Garrett. Gusto kong hiwaan niyo ang mukha ko gamit ang punyal na yan. Mula mata
hanggang pisngi. Matapang na utos ni Shane kay Garrett. Ikinabigla naman iyon ang lahat dahil ito ang unang pagkakataon na may hihiling ng ganito kay Garrett. At dahil desidido naman si Shane sa hilingyang iyon sa kanya, ay pinigbigyan na rin niya ang dalaga. Noong oras din yon ay hiniwaan niya ang mukha ni Shane. Katulad ng gusto nito at mula noon ay nag-iwan na rin iyon ng malalim na peklat sa mukha ng dalaga. Matapos ang 7 taon na paghihintay ay magsisimula ng sumabak si Shane sa tunay na laban ng kanyang kahaharapin. At sakto namang nananalo na rin si Don Miguel bilang bagong presidente ng Pilipinas. So, ang pangalan mo ay Alexandria? Tama? Tanong ng presidente kay Shane. Malaki na ang pinagbago ngayon ni Shane. Mas nagkaroon na ng korte ang katawan at nagkaroon na ng magandang tindig dahil sa mabibigat niyang mga naging trainings. Nakasuot din siya ng half-face mask para maitago ang tunay niyang pagkakakilanlan, na ang palabas na lang niya ay kasama ito sa kanyang pinirmahang tungkulin. Yes, Mr. President. Alex po, for sure. Ako nga po. Sagot naman ni Shane at dumiretso pa rin ang tingin sa presidente. Maging ang kanyang pangalan ay binago rin niya. Well, hi Alex. Nag-a-apply ka ba bilang agent ko? Tanong naman ng presidente. Pagdating nga sa pagkuha niya ng personal niyang tauhan, ay siya mismo humaharap sa aplikante at nag-i-interview dito. Yes, Mr. President, tama po kayo. Tumugon naman si Shane. So, bakit? Bakit gusto mo magtrabaho sa akin bilang agent ko? Muling tanong ng presidente sa kanya. Sandali namang natahimik si Shane. Nananaig sa isip niya ang tunay niyang dahilan at iyon ang pinanghahawakan niya. Ngunit sa pagkakataong to, para magawa niya iyon, ay kailangang ibang bigkasin ang kanyang mga labi. Gusto ko po kayong protektahan, Mr. President. Seryoso niyang sagot. Naningkit naman ang mga mata ng presidente dahil unang-una ay ito ang unang pagkakataon na may mag-apply sa kanya na babaeng agent. Is that all? Tanong niya kay Shane. Opo, sa oras na tanggapin ninyo ako, responsibilidad ko na kayo. At kayo na rin ang una sa prioridad ko. Sagot naman ni Shane na nakuha rin ang ateya niya sa kanyang yumaong ama. Napangiti naman ng presidente na tila ba ay biglang may naalala. That answer reminds me of someone. Someone na maging matapat sa akin hanggang sa huli. Itong peklat ko sa pisngi. Ikamamatay ko sana to kung hindi niya isinakripisyo ang sariling buhay niya. He is the agent and friend that I've ever had. Maluhaluhang sambit naman ni President Miguel kay Shane at alam ni Shane na ang tinutukoy nito ay ang kanyang ama na si Ginoong Roberto. Mukhang naging isang mabuting agent po talaga siya sa inyo, Mr. President. Wala namang wika ni Shane kay President Miguel. Yes, at hindi ko alam kung makakahanap pa ba ako ng katulad niya. Sagot naman ng presidente. Ilang sandali pa ay sumagot na rin iyong si Shane para lang matanggap siya sa posisyon na kanyang ina-applyan. Nasa harapan niyo na po ako. Kaya ko pong gawin ang lahat ng nagawa niya. Kung kaya ko siyang malampasan, seryosong sagot ni Shane. Nagustuhan naman ni President Miguel ang pagiging matapang na iyan ni Shane na kahit na babae ito ay kaya niyang pangatawanan ng kanyang tungkulin at walang takot na harapin ang kanyang mga magiging responsibilidad. Matapang ka. Isang babaeng agent. Gusto kong subukan ang galing mo at gusto ko rin ang prinsipyo mo. Kaya, you're hired. Diretsong sabi ng presidente kaya naman labis na ikinatuwa iyon ni Shane. Maraming salamat, Mr. President. Hindi ko po kayo bibiguin, sabi niya. Noong araw ding iyon ay pinagsimula na siya ng trabaho. Alex, I want you to stay by my side. Marami akong events na pinupuntahan. At siguro naman ay nabalitaan mo ang nangyaring pananambang sa akin noong senador pa lang ako. Ayoko nang maulit iyon. Gusto ko mag-triple ingat at pagbabantay.
Alam ko na sa malapit lang ang kalaban. At iyon ang mission ko. Ang malaman kung sino ang nagtatangka sa buhay ko na pumatay din sa aking kaibigan. Utos sa kanya ng presidente. Nauunawaan ko po, Mr. President. Hayaan niyo. Matalas ang aking pakiramdam pagdating sa mga ganyang bagay. Malalaman din natin kung sino ang nagtatangka sa buhay ninyo. Good. Let's go. Pagdating ngayon ng mag-ina ko, we're going to meet them sa airport. Okay. Samantala, buong akala ni Shane ay mapapanindigan niya ang pagiging matigas at matapang. Ngunit nang mabanggit lang ng presidente ang pangalan ng kanyang dating nobyo na si Travis, ay para bang bigla itong lumambot at nanghina. Pero hindi siya dapat magpatalo ng kanyang emosyon. Bagkos ay kailangan niyang mag-focus sa kanyang mission at kabilang si Travis sa taong kailangang isakripisyo. Sa makatwid, nang makarating na sila sa airport, ay doon na sila sinalubong ng mag-ina na sina Doña Imelda at Travis. Travis, I'm finally happy to see you both again. Honey, I miss you. Wika ng presidente tsaka niyakap ang dalawa. Si Shane naman ay nakatayo lamang mula sa malayo habang pinapanood ng mga ito, ngunit matalim na rin siyang nakatingin sa Donya. Imposible rin kasi siyang makilala ng mga ito dahil nakatakip ang kanyang mukha tapos may peklat pa ito sa mukha para lalong hindi siya makilala ng mga ito. I miss you too, honey. I hope everything goes well na para hindi na kami aalis itong anak nating si Travis. We miss the Philippines. Sagot naman ng kanyang asawa. Yeah, magiging maayos din ang lahat. Come on, let's go. At alam kong na-miss niya rin ang pagkain dito sa Pilipinas kaya nagpahanda ako ng munting salo-salo. Yaya naman ni President Miguel sa dalawa. At sabay-sabay na rin silang nagtungo sa kanilang sasakyan. Habang nasa loob ng sasakyan ay hindi naman nakaligtas sa paningin ng mag-ina si Shane. New driver? Taas kilay na tanong ni Doña Imelda habang nakatitig sa likod ni Shane na abala naman ang dalaga sa pagmamaneho. No, my new agent. Sagot naman ni President Miguel. Oh, nag-hire ka na pala ulit ng bagong agent and she's a girl? Wika ni Doña Imelda. Tsaka tumango naman ang kanyang asawa. Yes, later papakilala ko siya sa inyo. Sabi ni Mr. President. Tahimik lang si Shane at nakikiramdam habang si Travis naman ay tahimik lang din na pinagmamasdan ng dalaga. Nang makarating na sila sa mansyon ay dumiretso na kaagad sila sa hapagkainan at doon ay nakahain ang mga pataheng ipinaluto ng presidente. Nang nagsimula na silang kumain ay sandali na rin tinawag ni Mr. President si Shane na ngayon ay si Alex na. Alex, lumapit ka rito sandali. Malumanay na utos ng presidente. Travis, Imelda, gusto kong ipakilala ng formal at personal sa inyo si Alex, my new agent. Pagpapakilala niya. Napatitig naman sa kanya ang dalawa lalong-lalo na si Travis dahil pamilyar na pamilyar talaga siya sa mga matang iyon ng babae. Mysterious. Why don't you take off your mask? Utos naman ng Donya. Inasahan na ng presidente na ito kaagad ang mapapansin nila. Kaya naman ang presidente ang sumalo ng tanong na iyon at siya nang sumagot para kay Shane. Kasama yan sa responsibilidad niya to hide her real identity. Hayaan na natin siya. Sige na Alex, maaari ka nang lumabas. Wika ng presidente tsaka sinunod na rin ni Shane ang utos na iyon at lumabas na rin siya. Masusunod po, Mr. President. Sagot niya. Kinagabihan naman, naroon naman si Shane sa may pool para manmanan ng paligid. Nang makita siya doon ni Travis ay kaagad siyang nilapitan nito. Alex, tama? Bungad na tanong ni Travis. Kinakabahan si Shane dahil baka makilala siya ng lalaki. Ngunit itinago na lang niya ang kabang iyon at ikinalma ang sarili. Yes sir. Matipid na tugon ni Shane. Matagal ka ng agent? Muling usisa naman ni Travis. 5 taon na po ako sa serbisyo, sir. Sagot ulit ni Shane. Kung ano lang ang tanong, ayun lang ang kanyang sasagutin. Wow, matagal na rin pala, no? Sagot naman ni Travis, tsaka tumango. Ilang sandali pa ay tinitigan ni Travis ang mga mata ni Alex. Panay naman ang iwas niya dahil malakas ang pakiramdam nitong lalaki at baka mahuli siya.
Your eyes look familiar. Patakaran ba talaga yan sa agency o samahan ninyo na bawal mag-alis ang face mask? Usisa ni Chavez na talagang interesado na makita ang buong itsura ng babae. Opo, sir. Sumusunod lang kami sa patakaran namin. Sagot naman ni Shane. Well, that sounds good. At ito na lamang ang nasagot ni Chavez. Ilang sandali pa ay may isang babae na rin doon ang dumating at iyon ay si Bailey, ang fiancé ni Chavez. Sa katunayan ay ang kanyang ina lamang na si Doña Imelda may gusto nito para sa ikalalago ng kanilang kumpanya. Pero ang totoo ay si Shane pa rin naman talaga ang minamahal nito at wala nang iba pa. Magpahanggang ngayon. Babe, kanina pa kitang hinahanap. Nandito ka lang pala. Ano pang ginagawa mo dito? Maating sabi ng babae tsaka pumulupot pa sa braso ni Chavez. Nothing babe, nagpapahangin lang. Actually, papasok na rin sana ako sa loob eh. Saktong dating mo lang. Sagot naman ni Chavez pero ang mga tingin ay na kay Shane pa rin. Wala namang reaksyon doon si Shane pero sa loob-loob niya ay nakakaramdam siya ng selos. Okay, siya nga pala. Ngayon tayo kakausapin ng wedding organizer natin. Kailangan na nating maisaayos lahat bago magkatapusan. Dahil baka umabot pa tayo sa event ng daddy mo, lalo tayong gagahulin ng oras. Dagdag pa ng babae. Yeah, understand babe. Sige, kausapin na natin yung organizer. Sagot naman ni Chavez na para bang gusto na lang niyang iparinig iyon kay Shane. Pero ang totoo, ay wala talaga siyang balak na matuloy ang kasal. Nang mga sumunod na araw ay kinailangan ni Chavez na magpunta sa Tagaytay for a business meeting. At para sa kanyang kaligtasan ay minabuti ng kanyang ama na ipasama siya kay Shane dahil mahirap na. Baka atakin na naman kaya ayaw na ng presidente na may aalis sa mag-ina niya ng solo. Dad, I'll be going to Tagaytay. Wika ni Chavez sa kanyang ama. Tagaytay? Para saan? Tanong naman ng kanyang ama. May kailangan akong i-meet na future investor. I'll be there for 3 days. Pagdadahilan naman ni Chavez. 3 days? Medyo matagal ha? Bueno, isama mo si Alex. Mabuti na yung may kasama ka na katulad niya for your own safety. Sabi ng presidente kaya napatingin si Shane. Napabor naman kay Francis. Alex, this is your assignment. Samahan mo itong si Chavez sa Tagaytay for 3 days. May maiiwan naman sa akin dito and besides, dito lang din naman muna ako sa mansyon. Iba-iba rin kung may kasama kang agent na katulad ni Alex. Okay, Alex? Sabi ni Mr. President kay Shane. Napatanong naman ng babae. Pero paano po kapag kinailangan niyo ako? Tila nagdadalawang isip na tanong ni Shane sa presidente. Don't worry, may ilan pa namang mga magagaling na bodyguards na maiiwan sa akin. At saka wala namang mangyayaring masama sa akin. Ang mahalaga ay ang masamahan mo itong si Chavez. Chavez, magdoble ingat ka ha. Magtulungan kayo nitong si Alex. Paliwanag niya. Okay, Dad. Kinabukasan ay naghandaan na rin sila patungong Tagaytay. Si Shane ang nag-drive ng sasakyan habang si Chavez naman ay halos nakatitig lang sa kanya ng buong biyahe. Hindi na lang ito pinansin ni Shane at binaliwala na lamang para hindi siya mawala sa focus. Nang makarating na sila sa condo na kanilang tutuluyan, ay sabay na rin silang nagtungo sa kanilang unit. Nakakapraning bang trabahong yan? Relax, walang nakasunod sa atin. Nakangising sabi ni Chavez kay Shane dahil halos hindi na mapakali ang babae at panay ang tingin sa paligid. Sinisigurado ko lang ang kaligtasan niya, sir. At kasama ito sa tungkulin ko. Sagot naman ni Shane sa kanya. Yeah, I know. Pero Alex, nasa loob na tayo ng condo. Sigurado naman na hindi nila tayo masusundan ng mga masasamang tao kung sino man sila. Paninigurado namang sabi ni Chavez kay Shane. Hindi na rin sumagot pa si Shane. Maya-maya pa ay babanggitin na rin sana ni Chavez na may bakante pang kwarto sa kabila kung sakaling ayaw man ni Shane na tumigil doon ang kasama siya. Anyway, may vacant room pa sa... Bago pa man nga matapos ni Chavez ang kanyang sasabihin, ay mabilis nitong nadugtungan ni Shane. Sir, hindi ho ako pwedeng humiwalay sa inyo. Dito lang ho ako. Kahit sa sofa lang ako matulog, ayos lang. Mahirap na.
Baka mapasok tayo ng mga masasamang tao. Sagot ni Shane na ikinabigla naman ni Travis. Are you sure? Do you really want to stay within the same roof? Paniniguradong tanong ng lalaki. Opo, bakit naman po hindi? Wala naman po sigurong masama doon. Balik na tanong naman ni Shane. Tumango naman si Travis at sinang-ayunan na rin ang sinabi ni Shane. Tama ka, wala nga, sabi niya. Matapos ang naging meeting ay gabi na rin sila nakauwi. Nasa may balkonahe pa rin ng kondo si Shane at hinihintay na si Travis ang unang makatulog. Alas 10 na, bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Travis sa kanya kaya sinamahan na rin ito sa may balkonahe. Hanggang gising pa kayo sir, hindi rin ako pwede matulog. Diretsang sagot naman ni Shane. Napatingin naman si Travis sa mask ni Shane. Don't tell me hanggang sa pagtulog ay nakamask ka pa rin? Tanong niya. Ngunit binaliwala lamang ni Shane ang tanong na iyon. Hindi ko po tungkuling magpaliwanag pa. Sagot niya. Dahil nga tila hindi niya nakumbinsi ang babae ay hindi na siya nagpumilit pa. You're right. Sorry kung nagiging makulit na ako. Sige na matulog ka na. Matutulog na rin ako. Sagot niya at tuluyan na rin nagtungo sa kanyang kwarto. Makalipas ang ilang oras ang masigurado na ni Shane na natutulog na si Travis ay nagtungo na rin siya sa may sofa at naganda na rin sa pagtulog. Malakas ang pakiramdam ni Shane na tila bagising pa rin itong si Travis kaya nagtulog-tulugan na lang siya. At nang maipikit niya na ang kanyang mga mata, ilang sandali pa'y may naramdaman siyang presensya na malapit sa kanya kaya naman mabilis siyang bumangon at hinila ang braso ng lalaking yon tsaka ipinilipit patalikod. Sir Travis, anong ginagawa ninyo? Anas ni Shane. Madiin siyang nakahawak sa braso ng lalaki na tila ba nakahuli ng isang kriminal. Easy, easy. Wala akong balak na masama sa'yo. Nakangiwit naman na sabi ni Travis kay Shane. Gigil na gigil nga ang babae na halos pabali niya ng kamay ni Travis. Akala ko natutulog na kayo. Ano pang ginagawa niyo rito? May diin niyang sabi. Hindi naman makapagsalita na maayos si Travis dahil halos maipit na ang kanyang kamay sa sakit ng pagkakahawak na iyon ni Shane. Aray, pwede bang pakawalan mo na muna ako? Pakiusap niya, tsaka pa lang siya pinakawalan ni Shane. Habol naman ang hininga ng babae na tila sobrang dismayado kay Travis. Sir Travis, unang warning niyo na to. Invading our privacy na yung ginagawa ninyo. Sa grupo namin, hindi lang ako nakasuot ng mask. Halos lahat kami, dahil kasama yun sa trabaho namin. Kaya kung hindi niyo maintindihan yon, sa inyong ama na lang kayo magpaliwanag. Bulyaw niya sa lalaki. Napaiwas naman ng tingin si Travis at nakaramdam ng hiya sa kanyang ginawa, ngunit hindi niya talaga kasi mapigilan ang kanyang kutob na iyon kaya naman nilakasan niya na ang kanyang loob kanina. Sorry na. Ito naman, galit ka agad. Naiintriga lang talaga ako sa itsura mo. Dahil para bang minsan ko nang nakita ang mga tingin. Pero sige, kasalanan ko. Hindi na mauulit. Sabi niya at inaamin na rin niya ang kanyang kasalanan. Dahil tunay na kahit itago ni Shane ang kanyang pagkatao, ang kanyang itsura, kahit pabaguhin niya ang sarili niyang identity, ay hindi pa rin niya madadaya o maluloko ang kanyang puso at ang puso ni Travis. Dahil ang tunay na pagmamahal lang, ang tunay na makakapagpalabas ng katotohanan. Dapat lang po, hindi po yan nakakatulong sa trabaho ko. Sagot naman ni Shane sa tonong dismayado. Sorry, sabi niya. 2 araw nga lang na itinigal nila doon dahil mabilis naman nagkasundo ang investor at si Travis, kaya naman bumalik naman sila agad ng Maynila. Sa mansyon ay sinalubong naman sila ng presidente. Oh, mukhang napaaga yata ang uwi ninyo ah. Mabilis ba kayo nagkasundo ng investor ha, Travis? Tanong ng kanyang ama. Yes, Dad. Ayos lang lahat. Madali lang naman pala siyang kausap. Sagot ni Travis sabay tingin kay Shane. Good. Mas mabuti. Alex, wala naman ba naging problema doon? Bumaling naman ang atensyon ng presidente kay Shane. Wala po, Mr. President. Naging smooth po ang lahat. Pagsisinungaling niya, sabay sinamaan ng tingin si Travis. Good job, Alex. Papuri naman sa kanya ng presidente at sumagot naman kaagad si Shane. Salamat po, Mr. President. Aniya. Nang makalipas ang mga araw, tila ba nauubos na ang oras ni Shane.
Hindi na dapat niya patagalin ang kanyang misyon lalo pat may nakarating sa kanya na balita na may magpapasabog ng bomba sa isang malaking event na dadaluhan ng presidente. Kailangan ng makulong na may kasalanan at magbayad ang mga kriminal. Who are you? Mabilis na nahawakan ni Chavez sa mga braso ni Shane nang mahuli niya itong naroon sa kwarto ng kanyang ina na tila ba'y may hinahanap. Sinalubong naman ni Shane ang mga tingin na iyon ni Travis sa kanya. Kalmado lamang siya at pilit na itinatago ang kaba para hindi siya tuluyang malamon ang paghihinala sa kanya ni Travis. Mabilis niyang natanggal ang kanyang braso mula sa pagkakahawak na iyon ni Travis sa kanya. Hindi na mahalaga kung sino ako. Narito lang ako para magsilbi sa presidente. May diing sabi ni Shane kay Travis, ngunit damang-dama pa rin niya ang gigil na iyon ng lalaki. Take off your mask, utos niya. Desperado na itong si Travis na makilala talaga kung sino ang babae. Nilalamon na siya ng kanyang kuryosidad, kaya gustong-gusto niya nang makita ang tunay na katauhan ng babae. Pero, paninindigan ni Shane na para rin sa tunay na misyon niya. Wala ang dapat makaalam ng tunay niyang pagkatao o pagkakakilanlan, kahit pa si Chavez. Magsasawala't wala ang mga pinaghirapan niya at mga ipinangako niya sa kanyang ama kung ngayon pa lang ay bibigay na siya. Sir, hindi po maaari dahil kasama ho ito sa trabaho ko. At sa ginagawa ninyong pamimilit, you're invading my privacy. Muling sabi ni Shane kay Travis. Invading your privacy? Or invading our privacy? Kung wala kang masamang motibo sa pamilya namin, then what are you doing here? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ni Mommy? Are you searching for something? Makahulugang sabi naman ng lalaki. Napangisi naman si Shane tsaka nagsalubong ang kanyang mga kilay. Pinagbibintangan niyo po ba ako? Tanong ni Shane. Maya-maya pa ay may inilantad na ang babae sa harapan ni Chavez na isang botelya ng gamot. Eto, aniya ng may diin. Kinuha ko lang ang gamot na pinapakuha ni Mr. President. Sumunod lang ako. Siguro naman na matatahimik na kayo? Wika ni Shane. Bilang isang secret agent, alam niya ng mga dapat gawin at unahin. At kabilang sa inaasahan niya mga ganitong pagkakataon. Hindi na rin kasi siya tanga para gumawa ng isang hakbang na ikakapahamak lang ng walang maigting na pagpaplano. Kaya naman, bago pa pumasok si Shane sa silid na iyon ng First Lady, ay napagplanuhan niya na lahat ngayon na nakakaramdam na siya at inoobserbahan siya ng palihim nitong si Travis. Samantala, sa sagot naman niya ni Shane ay hindi na napanatag at kumbisido si Travis na pagpasyahan niyang palampasin na lang din ang tagpong ito, ngunit nag-iiwan pa rin ng pagbabanta kay Shane. Okay? For now, you're safe. Pero ipinapangako ko, one of these days, makikilala rin kita. May diing sabi ni Travis sa babae, tsaka siya na rin ang unang umalis sa kinaroroonan nilang dalawa. Kinagabihan, habang nasa meeting ang presidente sa Malacanang, ay sandali munang pumunta sa banyo si Shane. Sinigurado muna niyang walang nakasunod sa kanya dahil aayusin sana niya ang kanyang mask. Pagkapasok niya ng comfort room ay hinintay na muna niyang umalis ang ibang nandoon. Tsaka nang siyang natira na lang, humarap na siya sa salamin. Marahan na tinanggal ni Shane ang suot niyang mask. Tiningnan lang niya ng ilang segundo ang kanyang itsura. Maya-maya pa ay tinanggal na rin niya ang suot niyang kwintas at sandaling ipinatong sa may lababo para ayusin ang kanyang turtleneck na long sleeve. Ilang sandali pa ay nakatanggap na siya ng tawag mula sa presidente at sa pagmamadali ay nakalimutan niya ng kunin ang kanyang kwintas na ibinigay sa kanya noon ni Chavez. Pagkabalik niya sa labas at ang makita niyang presidente ay bumalik na muli sa pwesto si Shane. Ngunit nang makapa niya ang kanyang leeg ay wala na doon ang kanyang kwintas. Kaya naman muli siya nagpaalam na may kukuhanin lamang muli sa comfort room. Habang binabaybay ni Shane ang hallway patungo sa comfort room ay ilang mga kakababaihan naman ang kanyang nakasalubong galing doon. Kaya ang dasalan niya, sana'y nandun pa yon at wala nang ibang nakakuha. Nang makapasok na si Shane sa loob ng comfort room ay agad niya nang hinanap ang kanyang kwintas. Ngunit wala na iyon si babaw ng lababo. Labis ngayon ang pag-aalala niya at bawat cubicle ay pinasok niya na rin para lamang mahanap ang kwintas. Mawawala na sana siya ng pag-asa nang biglang may nagsalita sa may pintuan ng banyo.
Ito bang hinahanap mo? Boses ng isang lalaki at sigurado siyang boses iyon ni Travis. Hindi pa man nakakalingon si Shane ay unti-unti nang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kaya naman marahan na rin siyang humarap. Tsaka doon ay nakita niya ang hawak na ni Travis ang kanyang kwentas. Ito bang hinahanap mo? Oh, eto, kunin mo na. Sabi ni Travis at ngayon ay seryoso ng itsura ng mukha niya. Para naman hindi siya mahuli nito ay nag-alibay na lamang siya na hindi iyon ang hinahanap niya at wala siyang hinahanap. Anong sinasabi mo? Wala akong hinahanap ano? Nag-CR lang ako. Sige, mauna na ako. Ngunit kung inaakala ni Shane ay magpapadala pa si Travis sa mga ganoong dahilan ni Shane, ay doon na nagkakamali ang babae. Lalabas na sana ng banyo si Shane nang mabilis na nakuha ni Travis ang braso ng babae, tsaka isinandal sa may pader sabay lock ng pinto. Sir Travis, anong ginagawa ninyo? Hindi ko alam mo sinasabi ninyo. Anas ni Shane kay Travis. Halos magkalapit na ang kanilang mga mukha. Nagkasalubong na rin ang kanilang mga tingin. Ngayon ay alam na ni Shane na talagang desperado na itong si Travis. Desperado nang makilala nga siya. Sino ka? Ipakita mong tunay mong itsura. Mariing sabi ni Travis, tsaka pwersahan niya nang ibinaba ang suot na mask ni Shane. At doon ay nalaman niya na ang totoo. Nakita nga niyang mukha na matagal nang itinatago ni Shane sa likod ng katauhan ni Alex. Shane? Gulat na sabit ni Travis na halos manlaki na ang kanyang mga mata. Wala na rin nagawa pa si Shane dahil malakas si Travis at mahigpit pa rin itong nakahawak sa kanyang braso. Bitawan mo ko! May diing utos ni Shane kay Travis. Ngunit umiling lang si Travis. No. Ang tagal kitang hinanap. Hindi na ako makakapayag na mawala ka pa. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa mukha mo? Bakit isang agent ka na ngayon? Bakit ka nagtago at nagpanggap? Sunod-sunod na mga tanong ni Travis. Ngunit kung sasagutin lahat iyon ni Shane ay mauubos lang ang oras nila. Kaya naman nagdesisyon na si Shane. Gusto mong malaman? Bukas, sa may simbahan, sa San Antonio. Pumunta ka 8:00 ng umaga. Kung gusto mong malaman lahat. Doon ko sasabihin. Doon ko sasagutin ang mga tanong mo. Huwag lang ngayon. Huwag dito. At isa lang pakiusap ko. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino na alam mo ng tunay kong pagkatao. Nakikiusap ako, Travis. Seryosong sabi ni Shane at desidido na nga rin siya na sabihin ang totoo. Sumang-ayon din naman si Travis at may tiwala siya sa babae. Okay, pupunta ako, Shane. Mariin niyang sabi. Simula nung tagpong yun na hindi na mapakali sila Shane at Travis, ni hindi na nga sila nakatulog. Sumunod naman si Travis sa naging kasunduan nila ni Shane at nagpatay mali siya na lang ito sa harap ng kanyang mga magulang. Nang sumunod na araw katulad nga na napag-usapan, maaga pa lang, wala pang 8:00 ay pumunta na si Travis sa simbahan. Nandoon rin si Shane ngunit nakasuot pa rin ito ng mask. Shane! Mahinang sabit ni Travis tsaka sabay na rin silang umupo. Ano bang nangyari? Bakit bigla ka nawala? Panimulang tanong ni Travis. Travis, alam ko ang lahat. Aling lahat? Oo. Nandun ako. At nakita ko at natunghayan ko ang nangyaring pang-aambush nun sa dati mo. Pinalabas ko lang sa'yo na umalis na ako pero ang totoo ay nagtago lang ako noon para hindi mo ako makita. Maghapon kasi ako noon na nag-alala kay Papa. Di wala siyang text o tawag kaya naman nag-alibay na lang ako. Na kunwari may dadalhin lang ako sa'yo pero ang totoo ay gusto kong alamin kung anong nangyayari. At doon nga, saktong pagkaalis mo, nagkaroon na ng putukan ng baril sa ibaba. Takot na takot ako nun at hindi ko alam kung paano makakaalis sa pinagtataguan ko. Lalo pat isa-isa nang umaakyat sa itaas yung mga lalaking nakabonet. Maya-maya pa'y naisip kong i-video ang nangyayaring yun at doon. Doon nang lamig ang buo kong katawan nang makita ko ang mami mo. Si Doña Imelda. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ang patunay at ang ebidensya na matagal ko nang pinanghahawakan. Hanggang sa mamatay si Papa noon, hindi pa rin mawala ang krimeng yun sa isip ko, Travis. Kaya nagdesisyon kami ni Mama na magpakalayo-layo na dahil siguradong ipapahanap kami ng mami mo.
Dahil nakita niya ako, Travis. Ang mommy mo, si Doña Imelda, ang siyang gustong magpapatay sa daddy mo. Gusto niyang patayin si President Miguel. At doon sa kwarto niya nung nahuli mo ako. Oo, tama ka. Nandun ako noon para kumuha ng ebidensya. At hindi naman ako nabigo. Nalaman kong si Doña Imelda at ang vice presidente ay may relasyon. At silang dalawang mastermind sa tangkang pananambang sa daddy mo na ikinasawi naman ng papa ko. Kaya inilagay ko sa utak ko na magiging isang agent ako. Kung noon ay dahil na gusto ko lang nasundan ang yapak ni papa, ngayon gusto ko nang maging agent para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Hindi ako titigil, Travis, hanggat hindi nananagot ang mommy mo. Buong puso ang pagtatapat ni Shane. Halos magimbal na rin ang buong mundo ni Travis habang pinapanood niya ang video na yon. At malinaw na malinaw ang kanyang mommy nga ayon. Nakaramdam siya ng galit at sa kanyang ina dahil matagal na pala sila nitong niloloko. Doon na pagtagpi-tagpi ni Travis ang mga pangyayari sa pagitan ng mommy niya at ng bise na iyon pala ay may relasyon sila at may masamang plano. Kaya rin pala ilang beses na siya nitong kinulit at tinanong kung nakita na ba si Shane dahil iyon pala ay para lamang sa sarili niyang dahilan. Iyon pala ay para saktan ng babaeng kanyang pinakamamahal. Kaya naman sa puntong yon ay niyakap na ni Travis si Shane ng bahigpit at hinalikan sa noo at nagdesisyon na makipagtulungan siya sa babae. Nang makalipas ang araw, plinano na nilang lahat ito. Nakipag-ugnayan na sila sa iba't ibang sangay ng kapulisan at army sa buong bansa. Dahil isang malaking pangyayari ito naghihimbal sa buong Pilipinas. Ngayon, dumating na rin yung biggest event na dadaluhan nilang lahat. Nakaplano na rin na ibunyag ang baho ng First Lady at ng Bise. Nakakalat lahat at pinagsama-sama ang mga kapulisan, agents at army sa buong bansa para sa event na yon. Kaya naman dalawang isip na makagawa ng masama noon sina First Lady dahil hindi nila akalain na ganitong kahigpit ngayon ang seguridad. Shane, handa ka na ba? Mahinang tanong ni Travis kay Shane. Lagi ako handa, Travis. Uhaw na ako makamit ang hustisya. Mariin namang sagot ng dalaga. Nagulat naman si Shane nang biglang halikan ni Travis ang kanyang mga labi. Para saan yun? Takang tanong naman ni Shane. Alam kong kinakabahan ka. Hindi mo matatago sa akin yan. Magiging maayos din ang lahat. Sabi naman ni Travis. Nakita naman niyo ni Bailey. Nang lapitan na sana siya ang dalawa ay bigla nang namatay ang ilaw. At doon ay pinalabas na nga sa national TV ang kawalanghiang ginawa ng Donya. Masakit man ito para kay Travis na isakta lang kanyang sariling ina ngunit kailangan na rin ng ginang na pagbayaran ng kanyang mga kasalanan. Tahimik ang lahat nang maipalabas na sa projector ang video na hawak na ebidensya ni Shane. Halos hindi naman makapaniwala ang lahat sa kanilang napapanood. Namilog din ang mga mata ng presidente sa kanyang natutunghayan ngayon. Napatingin pa siya sa kanyang asawa at maging ang First Lady at ang Bise ay hindi rin makapaniwala. Nang matapos ang kanilang pinapanood, pagkabukas ng ilaw ay bumulaga na sa kanila ang isang batalyon ng mga sundalo na nakapalibot sa kanila at lahat ng barel ay nakatutok na sa First Lady at sa Vice Presidente. Wala na nga silang mailulusot pa dahil malinaw na malinaw sa video na silang dalawa ang mastermind sa nangyaring krimen. Hindi naman matanggap iyon ng First Lady kaya naman tumayo siya at humugot ang barel sa isang guard at itinutok ito sa kanyang sarili. Hindi niyo ako maaaring ikulong. Hindi ako makakapayag. Kung gagawin lang din yun, magkikita-kita na lang tayo sa impyerno. Pagkasabing iyon ng ginang ay mabilis na rin niyang nahila ang gatilyo ng baril at saka ipinutok sa kanyang sentido dahilan ng mabilis niyang pagkamatay. Isa nga ito ang naging malagim na krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya naman kahit na ilang buwan na nakalipas, ay sariwa pa rin ang naging pangyayaring iyon sa buong bansa. Naikulong na rin ang Vice Presidente at ngayon ay paparangalan na si Shane na mapasama pa sa mga pinakamatataas na mga sundalo ngunit Shane, I didn't expect na ikaw pala yan. You surprised me. Nakuha mo nga ang tapang ni Roberto at paninindigan. Pinahanga mo ko. Kaya nalalapat lang na
Mr. President, masaya na po ako at nakamit niyo na ang hustisya. Masaya rin po ako at nagbayad ng may sala. At masaya rin po ako dahil sa wakas natapos ko na rin ang misyon ko. Pero ngayon ko napagtantong, tama si Papa. Kapag nasa serbisyo ka, pangalawa lang dapat ang pamilya. At iyon ang ayoko mamulat. Sa anak ko. Sa anak namin ni Travis. Biglang lumabas ang bata. Ipinasundo na rin ni Shane ang kanyang mama at ang kanyang mga anak. Mama? Sambit ng bata. Napatingin naman doon si Travis na halos kahawig na kahawig niya ang bata at hindi maitatangging anak niya nga iyon. Ma, anak, hali kayo. Maupo kayo. Travis, buntis na ako na nang mangyaring trahedya. Hindi ko na nagawang ipaalam sa'yo. Dahil nga dito sa plano ko. Kaya nagdesisyon ako na itago na lamang muna siya. Siya si Rob. Isinunod ko ang pangalan ni Papa. Anak mo siya, Travis. Sabi naman ni Shane. Halong galak at awa naman ang nararamdaman ni Travis. Marahan din siyang lumapit sa bata at niyakap ito ng mahigpit. Pinatigil na rin naman niya ang engagement nila ni Bailey at tuluyan na nakipaghiwalay sa babae. Anak, ang laki-laki mo na. Namiss ka ni Daddy. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Travis at tumakap din naman sa kanya ang bata. Maya-maya pa ay tinuloy na rin ni Shane ang kanyang sinasabi. Sila po ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban sa buhay. Kaya Mr. President, ipagpaumanhin niyo na po. Pero dito ko na po tinatapos at pinuputol ang propesyon na sinimulan ni Papa. Gusto ko na magbagong buhay. At ito ang ipinangako ko kay Papa. Na mapagtagumpayan ko lang ang misyon na to. Na mabigyan ko lang ng katarungan ang pagkamatay niya. Hihinto na ako. Para kay Mama. Dahil hanggang sa huling sandali niya, si Mama pa rin ang naiisip niya. Kaya hindi ko na siya bibiguin. Hindi ko na rin siya susuwayin. Dahil may anak na rin ako. May Rob na ako. At ayokong makamulatan niya ang trabaho ko. Kaya patawarin niyo ako kung tatanggihan ko ang alok ninyo dahil ngayon pa lang, bumababa na ako sa pwesto. Mas lalo namang hinangaan ng presidente ang naging katapangan na iyon ni Shane. Maging sina Travis at Ginang Guada ay hinangaan ang naging desisyon ng babae. Matapos ang mga nangyari, unti-unti na rin nagiging maayos at payapa ang lahat. Muli namang nagkabalikan sina Travis at Shane. Pero ngayon ay kasama na nila ang kanilang anak na si Rob. Habang ang kanyang ina naman ay doon na rin nakatira sa mansyon na ibinigay ng presidente habang pagbawi sa naitulong sa kanyang pamilya sa kanila. Ngayon ay nagsasama na ng tahimik sina Travis at Shane. At ngayon ay alam na ni Shane kung paanong itatama ang kanyang mga naging mali noon. At hindi niya hahayaan na mamamana rin ni Rob ang mga namana niya sa kanyang yumaong ama na si Ginoong Roberto. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!